Ay! Difficult chika po talaga ito. Lord, tulungan niyo po kami. Ako po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The Critics Show, ang Tarya na Talakayan Showbiz Edition. Isang linggo na po, hindi pa tumitigil ang tiktakan ng chika tungkol sa kaganapang ito na nangyari nung kaarawan ni Daniel ni Daniel Padilla, kung saan para may concert, di ba? Kaibigan mini Glenn. concert siya. May mini concert, awit-awit siya, nakasando, naka-sunglasses, naka-sombrero. Sing-sing-sing alam siya. Eto na nga. Hindi ko naman alam kung si Daniel iniidolo si J.K. Labajo. Dahil yung ginamit niyang kanta, yung hinahanap-hanap kita, yung dinadagdag ng letra, wala naman sa kanta. Diba? So, ang ginawa niya doon sa kanta ng River Maya, dinagdagan niya ng mura. At yung linya na may mura, alam na natin kung sino at ano ang pinatutungkulan. Ang nangyari tuloy, imbyar na, gigil na gigil, inis na inis, ang maraming mga tao sa ginawa niyang pagmumura. Ikaw, kaibigang Glenn, sa tingin mo ba, bakit naisip ni DJ na lagyan ng ganong klaseng salita ang letra ng kantang kanyang inaawit? Siguro nakalimutan niya na sa panahon ngayon, marami ng cellphone lang pwede na agad di ba, gamitin, na baka nakalimutan niya o talagang dala lang ng emosyon niya. Siyempre, di ba, bigla siya napamura at bigla niyang sinabi na may kasama ka ng iba. Di ba? So, pwede yon. Number 2. Ano ba sabi mo sa pakiwari ng mga netizen na nagpapavictim daw si DJ sa pangyayaring ito, na parang nililihis niya ang mga kaganapan, na parang gusto niyang sa pagbuburang ito, na may kahanap ko ng iba, na parang ang gusto niyang iparating sa lahat, hindi lang ako ang may kasalanan rin siya. At yun nga, mas nauna pa siyang may kasamang iba kaysa sa akin. Anong masasabi mo dyan, kaibigan? Kasi, tawag doon, pagka, di ba sinasabi nga natin, pagka emosyon ng umiiral, talagang minsan bitaw tayo ng salita na hindi maganda, di ba? Kaya nga minsan sabi natin, pagka galit tayo or emotional tayo, iwasan na nating makipagtalakan o makipagbangayan, di ba? Dahil baka kung ano pa masabi natin. During that time, baka fresh pa. Actually, ilang pa lang naman, di ba? So, hindi ko rin masisi talaga si DJ na kung yun talagang nararamdaman niya. Yun nga lang, talagang hindi mo makakontrol yung isip ng mga tao dahil napa-victim siya. Dahil si talagang ang iisipin nila ay patungkol kay Catherine yun. Paano naman patungkol kay Catherine yun? May iba pa bang dahilan? Meron pa ba iba patutungkolan nun? At diba? Alam naman ng mga tao na kung sino yung kasamang iba. May kasamang iba, si Alden. Yes, diba? Oo. Kaya para tuloy, kumbaga dahil dun sa concert na yon, na pagmumura sa concert, medyo natabunan tuloy yung magagandang ginawa niya para sa birthday niya. Yun. Kasi diba, mga batang may cancer, dinalaw niya, nagpa-birthday siya. Tapos, meron pa siyang pinuntang shelter para sa mga aso, di ba? Sa mga cats. Ang ganda kasi nung na yun Actually, ang ganda ng PR Blitz. Tapos, dahil lang sa hindi naman kaya lasing si Daniel nung umaawit. Kaya, di ba, minsan pag nakainom, hindi naman pipigil lalo ang damdamin. Di ba? Pwedeng hindi. Pag pinanood mo naman yung video, parang hindi naman pero hindi rin natin masabi, di ba? Kasi wala naman tayo doon. Video lang na nakita natin. Kung nakainom na ba siya, di ba? Hindi mo naman masabi na hindi naman siya nagwala kasi talaga. Kumbaga sa akin hindi naman kasi, siya yung katulad ng ibang lasing na nagwala, di ba? Para natin kasi parang yung pagmumura is parang in a way pa-cute. Pa-cute niya. Kaya lang nagkaroon ng ibang konteksto nga, sabi mo. Dahil nga
yung sa dudulin niya, alam na this. Oo nga. Di ba? Kumbaga sa blind item, parang giveaway sa giveaway na blind giveaway. items, diba? Na para kay Queen Catherine ito. May kasama na siyang iba. Oo nga. Sa tingin mo ba, ano magiging reaksyon ni Catherine Bernardo sa pangyayaring ito? Dead man na lang siya, no? Dead man na lang. Knowing Catherine. Oo. Saka, ano yung tawag doon? Nakapag-usap naman na sila, di ba? Pero, ang dating kasi sa akin, sa sobrang dami ng violent reaction sa pagbumarang yun ni Graniel, kitang-kita mo talaga na ang kinakampihan ng mas karamihan ng mayorya sa hiwalayang ito ay Team Catherine. Ano makasabi mo dito, kaibigan? Parang, ang simpatsya ng lahat ng tao ay kay Catherine. Kasi para ang dating, DJ, huwag kang magagalit sa amin, ha? Ang dating kasi, parang talaga pinapalabas ng mga taong galit kay Daniel, nagtaksil ka. Grabe ang pambababae mo. Dahil kiniis lahat ni Catherine. Parang ilang beses na rin kasi. At hindi lang once, twice, thrice, so many times kang nagtaksil. Daw, ha? Di umano. Pero tiniis at nilunok lahat ni Catherine. Tapos ngayon, itong drama-drama mong ganyan, ang dating sa mga tao, drama. Saka parang hello, parang hindi ka pa makamove on. Yes. Parang ganun kasi ang iniisip ng ibang tao. Oo. Diba? Samantala si Catherine, di ba? Blooming na blooming. Oo, move on so with her bagong escort in the person of Richard Fockerson Jr. Kasi naman daw, parang hindi pa lumalampas sa 3-month rule, di ba? Pero kasi ganun, di ba? Parang, hello, 3 months muna. Ganun ba? Oo. Baka naman after 3 months, umami na si Alden at si Catherine na engaged na sila. Tayo lahat ng tumambling. Diyos ko naman. Kasi naman, di ba, yung kaswitan ng dalawa, parang against the 3-month rule daw. Saka hindi kasi yung kaswitan na lang dalawa. Parang never natin kasi nakita nung araw si Daniel at si Catherine na gano'n. Kaya grabe ang di ba? Ang parang kita-kita mo yung, parang kung sa dalawang drawing, spot the difference. Iba rin kasing humagod. Ito si Alden. Ito si Richard, ibang galawan kung hiklatin si Catherine. At si Catherine naman, kitang-kita at tawag doon, pinapalakihan pa na ibang fans yung pag humawak si Alden dito sa bewang, diba? Yung mga paghiklat, si Catherine naman yung mga paghilig na gano'n, yung mga yung magtotos, kita mo yung hinahanap-hanap ni Catherine yung bata niya, akan si Alden. Iba rin to si girl eh. Kayo ba dalawa? Kayo na? Umami na nga? Kasi kung umami na kayong dalawa, wala na ganyan kay Daniel. Diba? Happy na lahat. Happy na lahat! Tsaka alam mo naman natin na makaka-move on talaga si Daniel pag meron na itong ulit na bagong mamahalin. Kumbaga sa akin karapatan naman na ni Daniel na masaktan, i-express ang kanyang pain. Tao lang po naman kay Daniel Padilla. Nagkataon nga lang, yung pamaraan niya, medyo marami ang naaskaran. Diba? Kasi nga naman, minura mo yung... Ang dating kasi, parang minura mo yung ex mo dahil may bago ng kakilala at may bago ng kasama. Diba? Kaya talagang plain and simple. Kahit sabi mo medyo playful yung diba, yung para sa kanya, playful yung dating. Pero, syempre, alam mo naman ng mga tao, marami sa panahon ngayon, ang judgmental talaga. Oo. Saka talagang, kasi kaya hindi mo rin maaalis na i-judge ka, DJ. Kasi nga, kitang-kita talaga yung pain na naramdaman ni Catherine because of the breakup. And how she is doing her darnest best to move forward. And it's just, God is so loving her, na binigyan siya ng isang kaibigan tulad ni Alden Richards na makasama niya sa panahon at pagkakataon na kailangan niyang mag-move on. Kumbaga, bagay na bagay po talaga kay Alden ngayon at kay Catherine ang kantang God Gave Me You. Naku, napaborito niya kantahin. Maka-warline ako ng yung mga panatikong Aldab na nananalig na may anak sila ni Maine Mendoza na 3 pa nga daw. Na ibinigay ko ang kanta ni Maine at kay Alden sa katde. Correct. Wala pong ganun Wag pikon. So sa akin lang, Daniel, whatever you are feeling right now, valid. At sana nga,
at the soonest possible time, makapag-move forward ka na at makapag-move on. At para mabilis ang pag-move on mo, join us! Mag-subscribe ka na rin, DJ, sa aming YouTube channel. Oo, love ko yan si DJ sa din, no? Jario Tirada Facebook page at sa Jario Tirada YouTube channel at sa Daily Tribune Facebook page, DJ, at the rest of the universe. Siyempre, ang mga cut din, di ba? Ang cut din, ang Kim Pao, ang SB 1918. Mag-subscribe na po kayo sa The City Show para hindi kayo maiiskupan. Ito po si Alwin Ignacio, The Live That You Love. Kasama ko ang kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Happy Sabado po! Bye-bye po!